Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Ngayon po ay meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Meron na po mga lugar na nakataas ang signal number 1 dahil po sa banta ng Tropical Depression Ada o Bagyong Ada. Aalamin po natin yan pero bago natin simulan, please don't forget po muna to like and subscribe. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin mga kaibigan ko, ang nakataas na po ngayon ang signal number 1, no? Ang low pressure area ay naging isang ganap na po o na-develop na po ito sa pagiging tropical depression. Pag sinabi natin tropical depression, ito po yung mahinang bagyong Ada. Ang Ada po no ay kauna-unahang pangalan ng bagyo ngayong 2026. Sa huling pagkatala po ng Pag-asa, huli pong namataan ang bagyong Ada na meron pong lokasyon na 635 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Tinataglay po nito ngayon ang hangin na umaabot po sa 45 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at may bugso pong umaabot sa 55 kilometers per hour. At ang pagkilos naman po niya pa northwestward sa bilis po na 35 kilometers per hour. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung pinakamapa natin pati na rin ang pagkilos po nito nga pong Tropical Depression Ada or Bagyong Ada. Kung mapapansin po ninyo sa ating pinakamapa, ang Bagyong Ada po ay patuloy pong kumikilos yan po sa may bandang silangan po ng Mindanao at tinutumbok din ito ang Eastern Visayas. Signal number 1 ho natin ay nakataas po sa Dinagat Islands kasama po ang Surigao del Norte at Surigao del Sur. Yan po yung parte ng Mindanao. At meron naman po tayong mga apektado ng signal number 1 dyan sa may bandang Eastern Visayas. Kasama po dyan ang Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Ito ho, no, pag sinabi ho nating signal number 1, meron po itong warning lead time na 36 hours. So ang ibig sabihin po nito, sa loob po ng 36 hours, doon mararanasan ang epekto po, no? O yung pinaka-bugso po ng signal number 1 dulot po ng Bagyong Ada. Tinataglay naman ito ang bilis ng hangin na umaabot po sa 39 to 61 kilometers per hour. Bukod dyan mga kaibigan ko, ito pong Bagyong Ada ay nakikitaan ngayon ng pagbabago, no? At sa tinatawag natin na track and intensity forecast para sa Bagyong Ada, nasa tropical depression category ito sa ngayon at ito ay magiging isang tropical storm category pagdating po bukas po, no, Thursday alas 8 po ng umaga. At ito po ay nasa labas pa rin ng ating landmass. Inaasahan naman yung landfall scenario. At pag sinabi natin landfall scenario, ito po ilalapit dito, no, sa kalupaan. Pero hindi ito maglalandfall sa may silangan po ng Mindanao, bagkos didikit ito dito po sa may bandang Eastern Visayas pagdating po ng Friday hanggang sa Sabado. Friday po ng alas 8 ng gabi at umaga naman po ng Sabado. Bagamat hindi naman po ito nakikitaan ng banta na magiging super typhoon or typhoon category na bagyo, pero maging alerto po tayo sa mga posibilidad at magiging pagbabago po nito. So alamin natin yung mga susunod na mga lugar na kanyang mga madadaanan sa mga susunod po na mga oras. Mamayang gabi ho, ang magiging lokasyon po ng Tropical Depression Ada o Bagyong Ada, 430 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Mamayang gabi hanggang ngayon po, no, hanggang sa mamayang gabi. At pagdating naman po kinabukasan, January 15, 2026, 430 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte naman po ang kanyang magiging lokasyon at tataglayin naman niya ang 65 kilometers per hour na lakas ng hangin, tropical storm category. So wala naman dito yung biglaang paglakas na pagiging tropical depression hanggang sa magiging typhoon. Hindi po nakikitaan sa ngayon. Pero lagi ko sinasabi, pag tropical depression category ng isang bagyo, more on mas marami pong mga pag-uulan ang naidudulot po niyan. Pagdating naman din po bukas ho, no, ng alas 8 ng gabi, 280 kilometers east of Giwan, Eastern Samar po ang magiging lokasyon nito nga pong Bagyong Ada. At pagdating naman po ng January 16, alas 8 ng umaga, 195 kilometers east of Giwan, Eastern Samar pa rin ang kanyang lokasyon at maintain pa rin ito sa pagiging tropical storm category. 75 kilometers per hour na lakas ng hangin.
So kung papansinin niyo pong mabuti sa ating pinakamapa, eto pong bagyong Ada o Tropical Depression Ada ay lumalawak yung radius niya o yung mga nasasakop po niya na mga lugar. Meaning to say, ito may mga pagbabago pa, pwede pa itong lumakas at pwede ding mas humina pa. Kaya kinakailangan po nating i-monitor kada oras po, no? Ito pong pagkilos ng bagyong Ada. So dahil po sa bagyong Ada, no, ay meron din po tayong nakataas na heavy rainfall warning. So makinig po kayo at tapusin po natin yung update. Meron tayong heavy rainfall warning ngayong hapon po, no, January 15, 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may bandang Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Yan po yung mga lugar na nakataas ang signal number 1. So mag-ingat po tayo. Bukas naman po ng hapon ay meron tayong in-expect na 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Northern Samar at Eastern Samar. 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, kasama po ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Friday naman po ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, merong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. At meron ding 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran at sa may Leyte. Kung napansin ho ninyo sa ating update, more on mas marami yung pag-uulan, no? Kahit tropical depression category lamang na bagyo, itong bagyong Ada. Kasi nga, kapag mahinang bagyo, more on mas maraming mga ulan ang kanyang naidudulot sa mga direktang lugar na kanyang naapektuhan. Kapag mga typhoon o super typhoon naman na bagyo, mga kaibigan ko, mga kababayan, yan po more on mas malalakas yung mga hangin. Pero lessen o kakaunti po yung mga ulan o tubig na kanilang ibinibigay sa mga direktang lugar na naaapektuhan. Kaya naman ngayon po ay meron tayong banta ng bagyong Ada. Ito yung unang bagyo. Hindi naman lahat ng mga lugar ay naapektuhan. Ilang bahagi ng Metro Manila, medyo okay din ang panahon pa na mararanasan sa ngayon. Pero asahan sa mga susunod na mga araw, mga oras, ay possible na maramdaman na yung epekto po ng trap or extension po ng bagyong Ada sa ibang lugar po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update natin. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.